the parable of the persistent widow, which teaches us about the importance of perseverance in prayer. Tuloy-tuloy na pagdarasal, tuloy-tuloy na paghingi sa Diyos. Yun ang tinuturo sa atin ito. This parable serves us an encouragement for us. Sabihin mo sa katabi mo, be encouraged. Be encouraged. Yun. It serves as an encouragement to us or for us to persistently bring our request before God. Kini ganing mga anak, tanawa ha? Usahay, bisag baga nagignaw ang anak, di ba? Pero mangayos, ginikanan, sa ikaduha, ikatulo, maulaw na mutingog. Di ba? Pili kayo sila mamugos. Nga naman natin kinaiya, nga maulaw ta, and we think na parang sobra na pod kaayo. But here, itudluan ta mga igsuon nga kailangan persistent to bring our request before God. Lahat ng gusto mo sa buhay, di ba? Yung gusto mong, lahat ng gusto, ilapit mo sa Diyos. Huwag yung may gusto ka, pero hindi ka na lang magsasalita. Tinutukoy rito, lahat ng gusto mo, iparating mo sa Diyos. Bring your request before God. And trusting Him. Marami kasi nagdadala ng request nila sa Diyos. But after that, they don't trust God to do it for them. Hindi sila nagtitiwala na gagawin ng Diyos yun sa kanila. We bring our request before God and trust in His abundant love and willingness to respond. Magtiwala ka sa pag-ibig ng Diyos. Sino ba rito nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos? Amen. Praise the name of God. Alam natin na si Lord ay willing. Willing siya na sagutin ang ating mga kasagutan sa buhay. Ito po yung point number 1 sa ating pinag-aaralan. The unjust king. Ang hindi matuwid na hukom. Ito yung una, yung point number 1 ng ating pag-aaralan. Ito po ay makikita sa Luke chapter 18, verse, ano po verse na ito? 2 and 3. Okay. Anong sabi niyan mga kapatid? In a certain city, there was a judge who did not fear God and did not respect man. But hindi ito, mabagsik na judge. And there was a widow in that city. And she kept coming to him, saying, "Give me justice against my adversary." Pakinggan niyo mabuti anong sinasabi niya. Sa isang syudad, ay mayroong hari, hindi hari, judge, na walang takot sa Diyos, at walang respeto sa tao, mabagsik na judge. Malamang ito yung judge na hindi nababayaran. Mabagsik, walang respeto sa tao. At nagkataon na sa isang lugar din, sa parehong city, ay may isang biyuda. Biyuda, tawag na yun? Okay. Isang widow na palaging pumupunta sa judge. At hinihiling niya, "Give me justice against my adversary." Tingnan niyo ito mga kapatid, itong action ng widow. Alam niya yung kwento kasi parehas lang sila ng city. Tama? Alam niya na itong judge na ito, wala itong respeto sa tao. He don't respect man. Wala siyang pakialam sa buhay ng iba. Tama? Siguro itong judge na ito ay may pakialam lang sa buhay. But when you look at the story, it tells us that the widow keep on coming to him. See that word? Keep on coming to him. Yung po yung catch doon sa word na yan. Dun sa istorya na yan. Palagi ang pagpinupuntahan ng judge.
Hindi humihinto. Yung keep on coming. Mayroon bang keep on coming? Pumupunta ka ngayon, bukas wala ka. The word na keep on coming, lagi mong ginagawa. Amen po mga kapatid. Ito po yung mapupulot natin sa ugali ng widow. Persistent siya. Continue. She keep coming to him. Lagi siya pumupunta ron. Hindi siya nagsasawa. Ano ba mga kapatid? Kahit di siya pinapansin nung una, pero hindi siya nagsasawa. Lagi siyang lumalapit sa Diyos. Nanonood sa judge. And point number 2, dito po natin makikita ito. Itong the widow's persistence. Sa the same chapter ng the same chapter mga kapatid, at verse 4 and 5, anong mababasa natin? Basa po tayo lahat. And he was unwilling for a while. Kita niyo yung unwillingness for a while. Tuloy natin. But afterward, he said to himself, even though I do not fear God, nor respect man, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice, so that she will not wear me out by her continual coming. Kita niyo. Hindi na pinapakinggan, napapansin na niya. Yung word na, he was unwilling for a while. Kita niyo, yung katapat ng unwillingness is keep on coming. If you don't receive what you are asking, just keep on asking. Kailan ka hihinto na humingi? When you receive it. Until you don't have it, hanggat hindi mo pa nahawakan yung hinihingi mo, kang hihintong humingi. Amen po mga kapatid. Don't stop asking kung hindi mo pa natanggap. Yun ang sikreto nun. If you want to have something in life, just keep on asking. Bakit wala na? Huwag kang hihinto na hingin. Sapagkat yun lang ang sikreto para matanggap mo ang kinakailangan mo sa buhay. He was unwilling for a while. Saglit lang. Hindi niya matiis, mga kapatid. Sabi niya, but afterward, he said to himself, sinong kinakausap ng judge? Sarili niya. Talagang wala itong respeto sa tao. Mag-isa lang sa buhay. Kita niyo mga kapatid? Kadaming tao, bakit kakausapin sarili niya? Walang kasama ito. Mag-isa lang. And he said to himself, even though I do not fear God, nor respect to man, yet because, ang sabi dito, yet, nawala ito eh. Ngunit dahil hindi tumitigil sa pagpunta ang widow. Sabi, yet because this widow keeps bothering me. Kita ng word na ginamit niya? Ini-istorbo siya. Because of that, ang sabi niya, I will give her justice. Nakikita niyo ba mga kapatid yung sukli ng persistence? You will receive what you're asking. Pag magpursigi ka sa buhay, makukuha mo kung anong gusto mo. Yun ang sukli ng persistence. Yung ayaw huminto, ayaw tumigil. Amen po mga kapatid. I will give her justice, so that she will not wear me out. Kita niyo, tingin niya doon sa widow. Papagurin lang siya. By her continual coming. Tuloy-tuloy. Walang talaga yung word na continual coming. Araw-araw ito siguro.
Malamang kasi continual. Tama mga kapatid? Kaya tayo galiin natin na araw-araw tayong lumapit sa Diyos. Huwag lang humingi sa Diyos sa panahon na may kailangan. Araw-arawin mo. Napansin niyo yung the Lord's Prayer? Nalala niyo ba yung tinuro sa ating panalangin? Give us this day our daily bread. Hindi na bakit yung araw lang hiningi? Bakit pwede bang give us 1 week na kakainin? Give us 1 month na kakainin. Bakit hindi yun ang nilagay doon sa Bible? Bakit yung hiningi niya yung ngayong araw lang? Dahil gusto ni Lord na bukas hihingi ka ulit. Amen po mga kapatid. Hindi naman si Lord papansin pero gusto lang ni Lord malapit kayo. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord malapit ka sa kanya. Diba? Diba pag malapit sa yung tao, lagi mong kinakausap? Ayaw mo siya na nabibihain pagka, balik ka muna, usap muna tayo. Kahit malilate ka na sa pupuntahan mo dahil close kayo ng tao, kausapin mo muna bago ka umalis. Bakit? Close kayo. Yun ang gusto ni Lord. Dapat close kayo. Amen po? Amen. Diyan pa ba tayo? So tapos na natin yung woman. Anong woman? Widow. Bakit ba talaga napupunta sa widow? Yung widow's persistent. So, puntahan natin ngayon yung point number 3. Kasi nga, ito yung connection niya. Resulta ng persistent ng widow, yung point number 3. Ano yung point number 3? Yung God's willingness to respond. Tandaan natin, kung yung unrighteous judge ay tumugon doon sa hiling ng widow, kay tungod na samukan na siya, because the widow keeps on bothering him, diba yun ang word na ginamit, iyahang gitubag ang gipangayo sa maong widow. Dito tuturuan tayo na si Lord ay willing to respond. Hindi si Lord yung mahihirapan ka. May mga panahon na hinihingi natin, di agad natin natatanggap. It is not because God is, yung sabi, pagsikapan mo. My word, if you want something, maghago ka. Di ba? Hindi tayo pinapahirapan ni Lord. Gusto lang ni Lord matuto tayo sa buhay. Walang madali sa buhay. Lahat kailangan pagsikapan. Hindi po mga kapatid. Amen. Lahat kailangan magpawis ka. Ano yung mga kapatid? Tama na yung panahon na tumatanggap tayo ng hindi natin pinagpaguran. Dito tinuturuan tayo, kailangan mong matutong magpagod para ma-enjoy mo ang buhay. Di ba mga kabataan, masarap gumastos ng pera, no? Pero hindi nyo nakita gaano kahirap hanapin ng pera. Di ba? Sarap gastusin. Alam niyo ba yun? Lalo pag napunta ka doon sa mga lugar ng mamahalin, sabi ko, bundok na ito, bakit ganito kamahal yung dito? Sabi niya, mga turista po kasi kayo. Hindi po mga turista, taga Mindanao kami. Kapit bahay lang tayo doon. Yan yung mga kabatid. Siguro tingin nila sa kasama ko ay Black American. Diba? Kaya, hindi na sa amin mga Amerikano ito. Kaya, dapat pa sa isla ng Mindanao. Diba? Parang gano'n. Pero masaya mga kapatid, alam nyo. Subukan lang yung magtiis sa buhay. Tiis lang ng kunti. Huwag agad yung
Gusto agad nyo ma-enjoy, gusto agad nyo yung masaya agad na buhay, gusto nyo agad yung magaan na klase ng buhay. Talagang mayroong word ng pagpupursige. You need to be persistent in everything that you want in life. Huwag yung madali. Kasi pag madali lang, alam yung nangyayari pag madali lang, madali din siyang mawala. Diyan mga kapatid? Sa lahat ng bagay yan. Pag ang isang bagay nakuha mo sa isang mabilis na paraan, mabilis din siyang naglalako. Tama o mga kapatid? Parang relasyon yan, di ba? Yung kayo lang ay nagkakilala, bukas girlfriend at boyfriend na kayo. Parang isang linggong pag-ibig na yan. Di ba? Pag mabilis mo nakuha, madaling mawala. Kaya andun yung word na persistent, kailangan magsikap ka. Kailangan tiisan mo, magtiis ka. Huwag yung saya muna isipin mo. Alam mo ngayon yung iniisip, gusto ko masayang buhay. Sino ba naman ang ayaw ng masayang buhay? Yun ang sinasabi sa atin ni Lord, His willingness to respond. Willing siyang i-respond. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka pa natuto sa buhay. Kailangan you learn to persevere. Alam niyo yung buhay, kung ngayon masaya, huwag kang mag-expect na hindi ka malulungkot. May panahon, may season na malulungkot ka. Kaya dapat mauna yung kalungkutan, mauna yung hirap, para nung susunod doon, masayang klase ng buhay. Amen po mga kapatid. Cycle po ang buhay. Hindi po ito isang banda na lagi ka na lang masaya. Kung minsan, dinadalaw ka din ng lungkot. Kung minsan, alive ka. Kung minsan, inaantok ka. Ano ba yun? Tingnan yung katabi mo, baka may inaantok. Okay. Ganun talaga. Kaya nung sabi mo sa katabi mo, magsikap ka. Diba? Huwag kayong matakot, mapagod. Talagang nakakapagod ang buhay. Amen? Pero pag napagod ka, at nagbunga yung pinagpaguran mo, doon mo na maranasan yung saya. Ano po? Na-enjoy ba kayong gastusin yung pera ng magulang niyo? Diba? Kung minsan hindi mo na-enjoy yun eh. Kasi hindi mo alam kung ilang timbang pawis ang binuwis ng magulang mo. Magkaroon ka lang ng allowance na ganyan. Iba talaga ang ginamit. Grabe naman kasing talo ng likana mo. Diba? Hindi mo alam kung anong pagod yung naranasan nila. Magkaroon ka lang ng baon. Diba? Magkaroon ka lang ng allowance. Magkaroon ka lang ng ipangbibili ng snacks, ng merienda mo. Natanong niyo ba ang nanay niyo, bakit pagod po kayo? Pwede ko po ba kayong i-massage? Natanong niyo ba ang magulang niyo gaano sila kapagod? Di ba hindi? Kung minsan natatanong lang natin sila, parang may pira ba kayo? Kung minsan yun lang ang time na natatanong natin sila. Pero never natin silang natanong kung napagod ba sila. Alam mo, sa dami ng ibinigay na mabuting bagay ang magulang ko sa akin, makapagsukli lang ako sa isang maliit na halaga. Sabi ko, tay, enjoy mo ha. Alam mo, ang saya-saya ko. Yung pinagpaguran ko, tapos gagastusin ko sa kanila. Alam niyo, hindi ko may paliwanag yung saya. Na ganun din palang nararamdaman nila. Alam niyo, hindi mo sila na tayo. Sensya na po mga kapatid. At naisip ko, ganun din palang nararamdaman nila.
Na habang ginagastos natin yung pera nila, kahit pagod sila pero masaya. Kasi nakikita nila na nag-i-enjoy ka. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Ngayon di nyo pa yan kasi hindi nyo naranasan. Pero pag naranasan ninyo, na mabigyan ninyo ng kahit isang simpleng lang ang magulang ninyo, na pinagpaguran ninyo, doon ninyo malalaman, gano'n pa nakasaya, yung pinagpaguran mo, ay naitulong mo sa magulang. Amen po mga kapatid. Amen. Hindi, kahit kung pauwi na lang kami, sabi ko yung budget ko na lang, ititira ko pang gasolina na lang. Sabi pa niya, ayaw pa niyang tanggapin yung ibigay ko. Sabi ko, hindi na, baka hindi mo alam yung mangyari sa daan. Sabi ko, pauwi ka rin ng Panginoon na ligtas. May panggasolina lang kami. Natitong natira sa inyo na po. Hindi alam mo, yung ayaw tanggapin, pero habang tinatanggap, naluluwa yung tatay sa amin. Napakasimpleng bagay. Pero masaya, si pinagpaguran. Alam niyo, madaling ibigay ang pera pagka hindi mo pinagpaguran. Pero pag pinagpaguran mo, saka mo mararanasan yung saya na sinasabi ko sa iyo. Si Lord ay willing to respond. May hinihingi ka, Lord, gusto ko pong makagraduate. Gusto ko pong magkaroon ng ganitong bagay. Willing si Lord. But first, you must learn in life. Dapat matuto ka sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, dapat matuto ka sa buhay. Marami kasi sa atin hindi natuto sa buhay. Di ba? Kumbaga, tagal na natin sa mundo. The same problem, the same na ugali, ulit-ulit lang. Ginagawa pa rin tayo. Hindi tayo natuto. Mga matigas ang ulo. If you want to grow, you need to change. Yung ika ka, ganun yun eh. Kung di ka natuto sa buhay, di mo mai-enjoy ang buhay. Dadaling ka rito doon sa mas lalong mahirap na sitwasyon. Hindi lang actually ina-address ito sa mga kabataan. Sa ating lahat ito. Ako mismo natuturuan ng mensahe nito. Kasi minsan din may ugali ako ng pagkakumatok. Isa, dalawa. Pag walang sumagot, tama na ho, ang muna natukin, nakakahiya. Diba? May ugali akong ganon. Na ayaw ko nang baka sabihin nila, sobra naman tayo. Amin po mga kapatid. So God is willing to respond. Anong sabi ng verse 6 and 7? And the Lord said, hear what the unrighteous judge says. And will not God give justice to His elect, who cry to Him day and night? Anong word na ginamit? Cry to Him day adlaw gabi. Grabe. Tayo nga lang, 30 minutes lang na prayer. Pinadalaw agad tayo ng ganito. Diba? Cry to Him. Kasi nga yung word na ginamit, cry. Kaya pagka kinasing-kasing nga pagdalok sa Diyos. Kaya kailangan to kasi nga daily kinasing-kasing. Parang kailangan kong gawin, pastor kasi ako eh. Kailangan kong gawin kasi Kristiyano kasi ako. Kailangan kong gawin, worker kasi ako. Cry to Him. Yung word that cry, ibig sabihin talaga buong puso na paglapit sa Diyos. Anong sabi niya? Will He? Ibig sabihin, ang Diyos. Will He delay long over them? Tatagalan ba ng Diyos na sagutin yung kailangan mo?
kung hihingi ka sa Kanya araw at gabi. Imagine, kung si unrighteous judge binigay yung kahilingan ng widow, kaya isabukan na siya. What about God? When you keep asking God, surely God will give you what you ask. Amen. Yan pa ba kayo? Amen. Praise the name of God. Kaya sa buhay Kristiyano, ito po yung mahalaga, yung point number 4. The importance of perseverance. Mahalaga sa buhay Kristiyano ito. Alam mo tayo mga Pilipino mahilig sa simula. Totoo hindi. Mahilig tayo magsimula. Pero ayaw nating tapusin. Diba? Kaya marami yung mga lumaan. Dahil mahilig lang magsimula, pagkatapos iiwanan niya. Pero ugali Pinoy yan. Aminin natin para makaligtas tayo. Sa relasyon, mabilis magsimula, tama? Pero ang tanong, hanggang saan ang aabutin? Yan pa ba kayo? Ang sabi rito, will He find, ayun sabi niya, I tell you, He will give justice to them speedily. Yung word na ginamit is speedily. Talagang hindi ito pabagal-bagal, mabilis ang pagbigay ng justice. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Pag bumalik ba ang Diyos, masusumpungan ba tayo na sumasampalataya? Yun ang problema noon eh. Marami sa atin, we know kabalutan nga ng Diyos, nakabalutan nga na ay Ginoo nga nagakontrol sa tanan. But we don't put our full trust in Him. Amen po mga kapatid. Amen. Wala kita nagsaling tulad-alay sa Diyos. Yes, we believe there's God. Madali lang sabihin yun, I trust in you, Lord. But when it comes to problem, doon mo masusukat, do you really trust God? Or there is something na mas pinaniwalaan mo kaysa sa Diyos? Diyan pa ba kayo mga kapatid? The parable emphasizes the importance of perseverance in prayer. Tinuturuan tayo, kailangan mag-persevere. Kailangan ay magkaroon tayo ng ugali na laging nananalangin. God desires for us to persistently bring our request before Him, trusting in His perfect timing and wisdom to answer us in the best way. Yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya nga dyan sa binasa natin, ano sabi? I tell you, He will give justice to them speedily. Ibig sabihin, sasagutin talaga ng Diyos yung hihilingin mo sa Kanya. But, or nevertheless, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Pagdating ba ng anak ng tao, masusumpungan niya kaya ang mga mananampalataya sa lupa? Gandang tanong, ano?
Ano sa tingin niyo? Di ba tayo mga mananampalataya tayo? Parang sino ba tinutukoy ng salitang ito? Kailangan talaga totoo tayo sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, maging totoo ka na sa Diyos. Kaya pabara-bara, parang ngayon mainit ka sa Diyos, tapos the next day, iba na naman yung timpla mo. Hindi gano'n. Kailangan, Lord, ano mang mangyari, sa iyo ako. Diba? Dahil wala ko ibang pupuntahan sa inyo din. Yung dapat. Kaya yung life application nito mga kapatid, diyan pa sa PowerPoint. Okay. This parable challenged us to be persistent in prayer. Even when we do not see immediate result. Gusto kasi natin pagka humingi tayo sa Diyos, yung andyan agad. Yung parang yung, alam mo, walang pera yung magulang mo, pero gusto mo pag humingi ka, bigay agad. Diba may ugali tayo mo. And then, pagka hindi binigay, sumasaman loob natin. At iniisip natin na hindi mo na kami mahal. Parang gano'n. Diba? Na anak kayo pinalagi. Ganun tayo pag humingi sa magulang. At kinukumparagan natin, kahapon humingi si ate. Binigyan. Kahapon yun, may pera. Parang ganun yung sagot ng magulang yun. Pag hindi nabigay yung gusto natin, tingin agad natin, ay wala na tayong halaga sa kanila. Diba? So, dito tinuturuan tayo na maging persistent in prayer. Kahit hindi sinasagot agad yung ating hinihingi, magpatuloy pa rin tayo humingi. Diba, may mga ugali pa tayo na pagka hindi na ibigay, nagdadabog, aalis na agad, iiwan na yung magulang. Diba? Pagka inutusan ng magulang, hindi na susunod. Kung di mo alam, may pera pala yun. Sinusubok ka lang. Di ba? Parang gano'n. Para malaman kung natuto ka sa buhay. Ganun din ang Diyos. Hindi mo alam, sinusubok ka lang pala. Di ba? Pero po kasi akong kilalang gano'n eh. Pasensya na po, wala pa kong pera. Eh, pagka-oras na ng gastusan, siya yung mabilis dumukot. Sabi ko, sabi mo kanina, walang pera. Ingitiyan ka lang. Bayaran mo muna yan, dahil ay wala po kong pera. Pasensya na po. Maya-maya yan, siya dudukot. Gano'n. Kung minsan tinitest lang tayo ng circumstances to show if we learn something in life. Sino mahalaga eh? Hindi mahalaga kung ano nakuha mo. Ang mahalaga, ano ang natutunan. Amen pa mga kapatid? May natutunan ba kayo? Dagdagan natin ng kunti yung life application na nasabi rito. It reminds us that our Heavenly Father loves us and is attentive to our needs. Lagi siyang nakatutok sa pangangailangan mo. Palagay mo ba yung magulang mo hindi alam ng need mo? Alam nila yon. Kaya sila nagsumikap dahil alam nila ang pangangailangan mo. He is attentive to our need. Lagi siyang nakatutok sa ating pangangailangan. As
As we bring our request before Him, let us not grow weary. Humihingi nga lang tayo, napapagod pa tayo. Hindi mo parang gano'n? Huwag tayong mapagod. Huwag tayong mawalan ng pananampalataya. But instead, continue to trust in His perfect plan and timing. Laging may plano ang Diyos at may timing siya. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ngayon na. Si Lord pa rin ang magtatakda ng panahon. Amen po mga kapatid. In conclusion, the parable of the persistent widow serves as the powerful reminder of the importance of persevering in prayer. Ito yung talagang number 1 niya yung tinuturo sa akin. Magpursigi sa pananalangin. It encourages us to boldly approach God. Yung walang hiya na lalapit ka sa Diyos, yung hindi ka nahihiya, walang hiya, pangit na yung word na ginamit ko. Yung hindi ka nahihiya na lumapit sa Diyos. Diba? Hindi walang hiya tuloy. Yung hindi ka nahihiya na lalapit ka sa Kanya. Marami kasi mahiyain. Alam lang kailangan na nila pero ayaw pa rin nila sabihin. Diba? It encourages us to boldly approach God with our needs and trusting in His abundant love. Abundant siya po pag-ibig ng Diyos. Magtiwala ka na mahal ka ng Panginoon. And alam mo dapat na yung Panginoon na pinaniniwalaan mo ay willing to respond in His time. Amen po? Para di tayo masaktan. Kasi tayo, nasasaktan tayo, kasi yung inihingi natin, tayo yung tatakda ng panahon. Lord, gusto ko ngayong panahon na ito. Gusto ko, Lord, ngayon na. Si Lord yung magtatakda, hindi tayo. Kaya, kailangan tayong magtiwala sa abundansya ng pag-ibig and trust in His willingness to respond. Sabi niya rito, may this parable inspire us, sana mag-inspire ito sa atin para maging prayerful tayo. Salamat sa mga prayerful na. Salamat din dun sa gustong mag-pray pero inaantok na kagad. Diba yung mga ganun? May this verse inspires us, or this parable inspire us to keep on praying. To be persistent in prayer. Maging bahagi sa buhay natin. Amen po mga kapatid. Palabitin mo katabi mo, sabihin mo, palagi kang magdarasal. Praise the name of God.